Mainit, matao, maputik, at bahagyang nakasusulasok ang amoy. Sa mga ganyang kataga madalas nagsasalarawan ang Divisoria. Walang mga estatistikong nakapagsasabi kung ilang porsyento ng tao ang pumupunta sa Divisoria araw-araw. Ang malinaw na katotohanan lamang tungkol rito ay ang mga murang paninda, samot-saring kagamitan, at mga salitang wholesale at retail. Bukod pa rito, ang Divisoria rin ay mistulang malaking sakahan na inaararo araw-araw ng mga taong nais kumita at magkapera. Mga taong may kanya-kanyang hanap buhay, malaki man o maliit ang negosyo. Sa aking paglalakad at pagmamasid-masid, biglang bumaling ang aking pansin sa isang matandang may putong-putong na asul na sako sa ulo, payat at medyo hapong-hapo sa pagbubuhat. Siya si Aling Crescencia, o mas kilala sa tawag na Nanay Ising. Ngayon nga nandito nga tayo ngayon sa gitna ng Divisoria, sa pinagpipwestuhan nga ni Nanay Ising. At andito na rin, kasama na rin natin yung mga paninda niya. Mapapansin natin, hindi maganda yung amoy, medyo mainit, tapos maraming tao, pero kahit ganyan, talagang nagtitinda pa rin si Nanay Ising. Ito ba ano? Camera yan. Kasi ito na Nanay Ising, ano po yung mga tinda niyo dito? Hi. Mayroon na ako Hindi naman ito masyadong matigas. Ako na. Tigas. So si Nanay yung ano mo dito, parang body-body. Ito yung katambahan ng mga ito. Medyo matigas siya. Ayun, okay na Nanay. Ay, babot ko Mga mayroon pambalot pala yun. So mga tinitinda ni Manang, Nanay Ising, ito mga uniform na luma. Saan ito kinukuha na? Bigay lang sa akin sa bahay, sa banda namin. Saan na Sa banda namin. Mga wallet din so ito na, hinihingi mo to. Binibigay lang. Tapos, bukod sa mga ukay-ukay ni Nanay, bukod sa mga uniform, bukod sa mga iba pang mga damit na pamasok dito sa tindahan ni Nanay, naglalako din siya ng mga, mga supot-supot, yung mga lalagyanan ng mga binibili ng mga tao dito sa Divisoria, yun. Magkano to, Nay? 5. Tapos ito, 3 piso. Tapos ito, 2. Hindi naman mahirap na yung tulad dito, daming tao. Hindi naman mahirap sa inyo na magtinda dito. Bakit? Pag ganito na, kunyari madami kang paninda, inuuwi mo to? Yan. Ganito katigas? Hindi mo na mag-isa. Paano mo ito binibit-bit? Nilalagay mo ito? Nilalagay mo ito. Tapos na, ilang taon na kayong nagtatrabaho dito? Sa mga sandaling yun, hindi ko maiwasang kabahan at mag-alala sa araw-araw na sitwasyon ni Nanay Ising sa kanyang pagtitinda. Sa kanyang edad at disposisyon kasi, hindi malayong may masamang bagay na hindi inaasahan ng maaaring mangyari sa kanya. Ngunit kahit ganun, sa aking pakikipag-usap kay Nanay, nakikita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon at pagpupursiging maiangat kahit papano ang maralita nilang buhay. So dito, umiikot ka lang papunta dito, hindi lang nilalakuan. Ano ba to, Nay? Pwesto-pwesto ba to? Kunyari, ikaw, dito ka lang, si Manang, doon. Pwesto-pwesto. At kahit na mahigpit ang kompetisyon sa Divisoria, patas at nananatiling pantay si Nanay Ising sa pagtitinda. Tapos, sino yung nilem? Ako nga na yung magdadala. Ay, tagdon. Hindi naman mahirap dito. Kasi, tagdon, tulad yan, delikado kasi matanda na kayo na. Tapos, Yan naman, wala dyan.
Nauubos mo ba ito, Nay? Hindi naman, meron pa rin natitira ba? Pero sa isang araw, kunyari, sa isang araw ng pagtitinda nyo ng mga pambalot, nauubos nyo to. Isang piraso. 10 piraso. Bawat yan. Ano yung pinaka, dito? Pinaka mabenta? Ay, yung tignudos. Kasi Kasi kadalasan, maliliit lang yung mga binili. ito naman, yung tatlon, hindi naman mabili sa mga gulay. So, madalas, ang mga nailalagay dito, Mga isda. gulay. Tapos, may mga ano naman, may mga parokyano ka naman. Wala eh. Ano-ano lang. Wala ka mga susi. Wala. Bagamat mainit at maalinsangan ng panahon noong araw na iyon, wala pa ding pagod si Nanay Ising sa pagkikwento ng mga karanasan niya sa isang buong araw sa kalsada. At sa aking tansya, bigla akong napaisip. Paano kaya kung ako ang gumawa ng mga gawin ni Nanay Ising? Kakayanin ko kaya ang mga ito? Yan, tingnan nyo ha, sobrang hirap ng ginagawa ni Nanay Ising. Kung napapansin nyo, ang daming dumadaan ng mga sidecar na yung mga tricycle. Magkadalasan pa may mga jeep pa, tapos naglalako siya nito. Di ba hindi natin alam kung anong maaaring mangyari para siyang masagasaan. Pero kahit gano'n, pinagpapatuloy pa rin ni Nanay Ising yung pagtitinda niya ng mga suko. Marami ako pinakakain na ako. Sa pumapasok pa sa eskwela, Ilan po anak nyo, Nanay? Ilan? 3 lalaki, 1 babae. So, bali 4. 3 lalaki, 1 babae. Lahat po ba may trabaho? Wala. Wala. Tapos yung kinikita nyo dito, yun na yung pinatutustos mo sa mga anak mo. Hati-hati. Sa isang buong araw na yung magkano yung kinikita nyo? 50 pesos. 50, sa 50 pesos, ano na yung kasya doon? May bigas na? Bigas, ulam. Tapos, ano inuulam nyo na? Kadalasan? Di pare-pareho. Yun lang sa 50. Minsan, hindi kami ng bagoong, tuyo. Bagoong. Kami nagkaramit ng masarap na ulam kasi nakain kami Sa simple na. kasama ko ba kasi kasama ko. Saan ho ba kayo nakatira, Nay? Sa Tagasan, Tagatan. Eh, saan yung probinsya nyo? Aklan. Aklan. Tapos, dito na kayo nanirahan mula kailan pa, Nay? Ano pa, dito na kami nanganak eh. Dito Sa na kayo? 13 namin nakakapamilya, dito na kami nanganak. Dito na kayo lahat nanganak, pero ang probinsya nyo ay sa Aklan. So, asan yung mga kapatid mo, Nay? Wala na. 2 na lang kami natutira. Sa third, Sa 13. sa 13, 2 na lang. 2 na lang. Asan na, Nay? Babae. Asan na, Nay? Yung isa doon sa mga pamangkin ko may sakit na. May anak naman siya, hindi sa walang anak na. Bakit? Ewan ko ba? Kasi tapos ng palaki sa kanila. Di ba, Nay, 2 na lang kayo natira? Anong nangyari dun sa 11? Panahon pa ng hapon. Wala na sila. Bakit, Nay? Siyempre, babaktakan yung iba. Naiiwan sa bahay. Nagpupukan sa yung bahay namin. Nagkakaroon ng bomba. So, namatay sila. Mga... Sa pagkakataong yun, mas nanood sa mga ugat ko ang hirap at sakripisyo ni Nanay Ising para mabuhay. Dito nakita nyo, si Nanay, siya yung may bit-bit dito sa ulo. Medyo may kabigatan nga siya. May naman, ako naman yung magta-try. Bigat ito, Nay. Tara, lang tayo, Nay. Masakit nga siya sa ulo, pero mahirap siya i-balance. Mahirap siya i-balance, pero sa edad ni Nanay, kinakaya niya pa rin itong pagbabalanse ng mga ukay-ukay niya sa ulo. Anay, kunyari ganito. Buhat-buhat mo sa ulo mo. Hindi ka naman nahihirapan. Hindi. Hindi
Idalo mo pa mga beauty queen sa magbabalance. Yun na. Ay, sarili yung Ibig sabihin ay, kunyari, pag umaga, hanggang hapon nasa ulo mo to. Pag nagpapahinga na, isang kayo nagpapahinga. Saan? Sa pinagkit. Naman pa, uwi na kami ni nanay sa kanila. Ayun, makakamusta yun. Kikilalanin naman natin kung kikilalanin naman natin kung sino yung ano niya, yung mga anak niya, yung mga apo niya. Dahil sa kayo nakatira na sa dagat, sana? Sa dagat-dagata. Okay, ko nga ulit yung ginawa. Kaya, dagat-dagata na kami ni nanay sa papunta sa kanila sa Anggora, bababa tayo doon tapos biglang lalakad din tayo papalik sa kanila kasi medyo malayo pa daw yun. So ang pamasahe ay 9. Tapos isipin mo yung magkano yung kinikita ni nanay sa buong araw, binabawas pa doon yung pamasahe niya. Tapos yung sa kinikita niya, doon pa na kinukuha yung pagkain. Tapos yung mga pagtustos pa sa mga anak at mga apo niya. Sa pagtapak ko sa dagat-dagatan mula sa mahabang biyahe namin ni Nanay Ising mula sa Divisoria, naramdaman ko ang hilo at pagod. Kung ako naramdaman ko ang ganoon, ano pa kaya si Nanay Ising na may edad na? Sa bahay nila, nasaksihan ko kung gaano kaasikaso si Nanay Ising sa kanyang mga bisita. Mula sa pag-akyat sa kanila, hanggang sa paghingi ng dispensa dahil sa hindi maayos na struktura ng kanilang tahanan. Nasaksihan ko ang isang maaruga at maalalaking ina at lola sa katauhan ni Nanay Ising. So ngayon naman nandito na tayo sa Navotas na bahay nila Manang Ising. Kung mapapansin nyo, maraming mga damit. Maraming mga ukay-ukay. Ito rin daw, mga binigay din daw to sa kanya ng mga pinaghingian niya. Yung kung kanina, itong mga laman nito is mga uniform na. Ito naman, halo-halo. May mga pang-alis, may mga ibang retaso. Tapos, kung napapansin nyo rin yung bahay ni nanay, maaliwala siya. Talaga maaliwala siya. Pwede na electric fan. Yan, tapos, okay, yan na. Maaliwalas yung bahay, ganda ng flooring. Itong bahay niya na binabayaran nyo. Magkano po? Hati-hati. Magkano po yung binabayaran sa bahay? 250 bawat isang magkakapit. 250 bawat isa. So, ilan po? 1,000. Per month po yun. Tapos po, kasama na ilaw? Hindi pa kasama yung ilaw doon. So, bukod yung ilaw, may tubig kayo na eh. Wala. Nag-iigil. Hindi naman kami. Minsan sa isang buwan po, magkano po yung inaabot ng ilaw? Hindi. Buwan na ng bahay ko dyan. Opo. Magkano po sa isang buwan yung ilaw? 100 lang. 100 lang. Ano ho ba? Ano lang yung saksak. Saksak lang po. Dito sa kapag. Nakikisaksak lang tayo. So, 100 lang. Tapos yung tubig, igib-igib lang dun sa baba. Lang kami ng ganyan. Apat na ganyan tatlo. Bakit po pinapayagan niya pa po si nanay na magtrabaho sa Divisoria kahit malayo po yun sa bahay niya? Kasi po siya, pigilan ko sabi niya, ako lang bahala magpakain sa kanya. Baka iniisip ko naman sa kanya, magkakasakit. Ayun, magsalita ako, nagkasakit siya. Nilalagit siya. Mahirap siya di sa bahay. Pagka nagkakain namin. So parang ang sinasabi niyo na ayaw niyang pigilan si nanay kasi po kagustuhan niya yung ginagawa niya. Sa paglubog ng araw at sa paghihiwalay namin ni Nanay Ising, isa na namang malaking aral ang aking natutunan. Kung paano haharapin ang buhay, makontento at maging mapagpasalamat sa amang lumikha sa kung ano ang meron ako. Tulad ni Nanay Ising, matatag kong haharapin ang bagong kabanata na sasalubong, hindi lamang sa Divisoria, ngunit sa bawat yugtong haharapin ko sa aking buhay. Ako po si Leo Moreno at ito ang aming dokumentaryo.